Ito ang TV Patrol! Magandang gabi, bayan! Matapos po ang random drug test sa mga bus driver sa PITX nitong Lunes, mga bus terminal naman sa Cubao, Quezon City ang ininspeksyon ng mga otoridad ngayong Martes Santo. Pinaalalahanan naman ang publiko sa peligrong dulot ng pagsakay sa mga kolorum na sasakyan. Live mula sa Parañaque Integrated Terminal Exchange, nagpapatrol Johnson Manabat. Johnson, may nagpositibo na naman ba sa drug test? At ano ang pinaghuhugutan ng babala laban sa pagsakay ng kolorum? Bernadette, bagamat pang nahuhuli na nangungolorum na sasakyan sa ngayon, pero naniniwala ang mga otoridad na hindi malayong marami ang magsasamantala sa pagkakataon, lalo't maraming pasahero ang pauwi ng probinsya para sa Semana Santa. Doon naman sa isinagawang random test, wala ni isang bus driver na sumalang sa random drug test sa Cubao ang nagpositibo. Yan ang good news. Pero ang bad news, dito sa PITX, may 4 na bus driver ang nagpalista pero hindi naman. Maagang dumating sa bus terminal sa Cubao si Carlina na biyaheng Nueva Ecija. Ayaw niyang maubusan ng masasakyan at takot din siyang sumakay sa mga pribadong sasakyan na nag-aalok ng biyahe, lalo't hindi niya alam kung legal ba ang mga ito. Mahirap talaga, sir. Kaninang galing ako ng Batangas, ang daming pasaheros. Muling paalaala ng otoridad sa publiko, huwag tatangkiliki ng mga kolorum na sasakyan na posibleng mananamantala sa pagbiyahe ngayong Semana Santa. Yun ho ang hirap pagka-kolorum, wala ho ang tinatawag na passenger accident insurance. Wala ho kayong protection dito sakali naman ho may mangyari sa daan. Sa mga kolorum operators po, pagka buses po yan, 1 million. Pag vans po, nasa 200,000 po yung penalty. Blacklisting din po kasama na daan. Alam naman natin na malaki ang multa ng kolorum, so ina-advise natin sila na kumuha na silang special permit. Dagdag ng LTFRB, nakapag-issue sila ng sapat na bilang ng special permit para sa ekstrang boost ngayong Semana Santa. Inaasahan naman ng mga operator na bukas pa ang buhos ng mga pasahero. Kasi may pasok pa eh. Baka by tomorrow after lunch pa yan magsiuwian. Okay naman kasi nakatawag naman kami sa bawat terminal. Yung komunikasyon ng bawat terminal, nakapukol naman dito sa amin yan. Nagsagawa naman ng random drug test sa mga bus terminal sa Cubao para sa mga bibiyahing bus driver ngayong Martes. Tinitiyak din ng LTFRB na may kaukulang dokumento ang mga bumibiyahing bus. Ayon sa MMDA, negatibo sa droga ang 65 nagpa-test. Pero sa PITX, may 4 na nagpalistang tsuper pero hindi naman nagpakita. Kinuha yung lisensya nila, nakalista sila, tapos ang tinatawag na para i-undergo na yung urine, no? Urine test para sa drug test, hindi na sila nagpakita. Nakakalungkot ito kasi alam naman natin, pag tumakas ka, isa lang ang ibig sabihin nun, di ba? Tiniyak naman ng PITX na hindi makabibiyahe ang mga tumakas na driver dahil nasa LTO pa rin ang lisensya nila. Samantala, bagamat hindi mandatory, hinihikayat ng pamunuan ng PITX sa mga pasahero na magsuot pa rin ng face mask sa gitna na rin ng banta ng pertussis o whooping cough. Inanunsyo naman ng MMDA na lifted na ang number coding scheme simula Miyerkules Santo hanggang sa Biyernes Santo. Bernadette, as of 6 p.m., umabot na sa 103,391 ang mga pasaherong dumaan dito sa PITX simula yan kaninang umaga. Samantala, silipin natin ang susuunging traffic ng mga kababayan natin na galing sa trabaho at pauwi na ngayong gabi. Narito po ang sitwasyon sa southbound lane ng EDSA Orense o yung direksyon patungo sa Makati City. May pagbabagal na rin ang daloy ng trapiko dito simula pa yan kaninang hapon dahil mas ramdam na ang volume ng mga sasakyan. Samantala, maluwag naman ang magiging biyahe ng mga pa-northbound. Para po naman sa mga pauwi ng norte, narito ang live traffic situation papasok sa North Luzon Expressway o NLEX. Unahin natin ang Balintawak Toll Plaza. Sabi ng pamunuan ng NLEX, Miyerkules pa ng hapon talaga inaasahan nilang dadagsang maraming motorista pauwi sa Northern Luzon, lalo't nagdeklara na ng half day ng pasok sa mga tanggapan ng gobyerno. Sa ngayon, may volume na rin ng mga sasakyan dito. May volume na rin ng mga sasakyan sa bahagi ng Mapulang Lupa sa Valenzuela City. Nagsimula na ring maramdaman ang pagdami ng mga sasakyan. Papasok naman sa Mindanao Toll Plaza. Bernadette. Maraming salamat, Johnson Manabat.
Nagdagdag na ng barko ang ilang shipping lines dahil sa inaasahang pagdami ng mga pasaherong uuwi sa mga probinsya para sa Semana Santa. Live mula Batangas Port, nagpapatrol Dennis Datu. Dennis, may mabibili pa bang ticket ng barko ngayon? Sen, marami pang mabibiling mga ticket dito pero ang payo ng mga shipping lines ay kung maaari ay mag-advance booking na o kaya mag-online booking para pagdating dito sa Batangas Port ay maiiwasan na ang mahabang pila sa mga ticketing booth. Mas maluwag at mas maraming upuan na umaabot sa 8,000 seating capacity ang bubungad sa mga pasahero na darating sa Batangas Port. Kasama ang pamilya ni Gypsy na pauwi ng Odyon Romblon, maaga dumating sila sa Pantalan kahit na alas 5 pa ng hapon ang oras ng biyahe ng barko nila. Dumating kami ng 8 a.m. kasi umalis kami ng Binyan 6 a.m. kasi para maiwasan yung traffic sa expressway tapos para na rin hindi sa ticket maubusan. Sa lawak ng passenger terminal, may mga e-transporter na masasakyan ang mga senior citizen, may mga kapansanan, buntis at mga bata. Parang hindi na mahirapan pag maglakad. Inaasahang papalo hanggang 10,000 ang bilang ng mga pasahero ngayong maghapon sa Batangas Port. Pero simula bukas, inaasahang bubuhos ang mas maraming pasahero. Binuksan na rin ang mas maraming ticketing booth. Kailangan mabilis ang magtitikit. Walang kwenta yung additional na ticketing booth kung walang teller. So kahapon pa tinitignan ko kung bawat yung mga additional ticketing booth ay may tao yung shipping line. So nakita ko naman meron. No? Nagpatupad na rin ang marina ng relaxation order at nagdagdag na rin ang mga barko para matiyak na tuloy-tuloy ang mga biyahe. Dito po sa ating Batangas Calapan route, meron na po tayong 7 shipping companies or shipping operators na nagde-deploy po ng kanilang mga barko sa nasabing ruta. At ang total po ng kanilang mga barko ay may bilang na 17. So ito na po yung ilan po dito ay nagdagdag na. Meron na po silang karagdagan na mga barko upang i-address po yung inaasahan natin pong pagdagsa ng mga pasahero. Nag-inspeksyon din sa Pantalan ang PNP para tiyakin ang kaligtasan ng mga bibiyahe. Ating mga barko, meron tayong mga marshal dyan na sasama, kasama ang Coast Guard para maalalayan yung security ng ating mga pasahero. Hindi pa rin siksika ng mga pasahero sa North Port Terminal sa Manila. 2 barko lamang ng Tugo ang umalis kanina na biyaheng Tagbilaran at Cagayan de Oro. Inanunsyo naman ng Tugo na kansilado ang 2 biyahe ng kanilang barko na patungong Manila-Cebu at Cebu-Manila sa darating na Huwebes Santo. Ililipat ang mga apektadong pasahero sa ibang barko na babiyahe naman sa Biyernes Santo. Zen, inaasahang tuloy-tuloy na ang pagdating ng mga pasahero dito sa Batangas Port na tatawid papuntang Mindoro, Romblon at mga probinsya sa Visayas. At sa pagtaya ng Batangas Port Management ay hanggang 100,000 ang tinatayang darating ng mga pasahero dito sa kabuuan ng Semana Santa. Ang magandang balita ay wala pa namang inaanunsyo kung magkakaroon ng paghinto sa biyahe ang ilang shipping lines sa darating na Biyernes Santo. Zen. Mukhang okay pa. Maraming salamat, Dennis Datu. Gretch, usap-usapan pa rin ang surprise wedding announcement ni Zanjo Marudo at Ria Atayde. Ano bang update sa newlyweds? Zen, buhos pa rin ang pagbati sa bagong kasal na sina Zanjo Marudo at Ria Atayde Marudo. Ayon sa mga nag-organisa ng kasal, simple at classic na seremonya at handaan ang request ng newlyweds. Nagpapatrol, MJ Felipe. Ilang araw na ang nakararaan matapos ang civil wedding noong Sabado, buhos pa rin ang pagbati ng mga kapamilya, kaibigan, katrabaho at fans sa newlyweds na sina Zanjo Marudo at Ria Atayde Marudo. Mula kina Vice Ganda, Donnie Pangilinan, Angelica Panganiban at marami pang iba. Naka all-white dress lang si Ria na likha ni Martin Bautista. Simple lang din ang ayos ng kanyang buhok at makeup. Sa wedding reception, special request ni Ria na classic at simple lang ang setup na tinupad naman ng florist na si Kino Ko.
Bukod sa pamilya ni Rhea at Zanjo, present din sa reception ang malalapit na kaibigan nilang celebrities, gaya ni Catherine Bernardo, Enchong D, RK Bagatsing, Jane Oineza, mag-asawang Denise at Dominic Ochoa, L.A. Tenorio, Darren Espanto, Joshua Garcia at Daniel Padilla. Ang kapatid ni Rhea na si Jella nag-post ng video ng emotional moment nilang magkapatid. Don't look at me! I'm gonna cry. Pinasalamatan din niya ang bayaw o brother-in-law na si Sanjo sa pagiging genuine, supportive at maalaga nito sa kanya. Dagdag pa ni Jella, payapa ang kanyang kalooban na mapagmahal ang kabiyak ng kanyang kapatid. MJ Felipe, ABS-CBN News. Isinaayos ng Meralco ang mga sala-salabat na kable sa mga poste ng kuryente sa San Jose del Monte, Bulacan. Tiniyak din ng Meralco na walang brownout ngayong Semana Santa at sapat ang supply ng kuryente sa buong tag-init. Nagpapatrol, Jervis Manahan. Sala-salabat na ang mga kable sa mga poste sa Governor Fortunato Halili Road sa San Jose del Monte, Bulacan. Kaya naman nagsagawa ng anti-dangling and illegal wire operations ang Meralco para isaayos ang mga ito. Bukod kasi sa pangitingnan, delikado rin ang mga nakasabit na kable na karamihan, mga pinutol na linya ng internet at telco. Yung mga dangling wires kasi ito yung mga nasasabitan ng mga truck at nagkukos din ng fall down sa atin na pwede mag-cause ng hazard sa ating mga sa public. Sabi ng Meralco, hiniling ito ng lokal na pamahalaan ng San Jose del Monte bilang paghahanda sa inaasahang dagsa ng mga deboto sa Lourdes Grotto sa Semana Santa. Inaasahang aabot sa mahigit 20,000 pilgrim sa mga deboto ang dadayo dito sa Lourdes Grotto simula sa Huwebes Santo. Kaya naman puspusan ang paghahanda ng lokal na pamahalaan ng San Jose del Monte para maging matiwasay ang paggunita nila ng Semana Santa. May paalala naman ang Meralco at ang Bureau of Fire Protection sa mga aalis sa kanilang mga bahay ngayong Semana Santa. Yung ating iiwanang tahanan, i-assure din po na walang nakasaksak na mga appliances. Again, ihabilin po sa ating mga kapitbahay. Iwasan ho natin yung tinatawag na octopus connection, yung dugtong-dugtong ng mga extension cord sa isang outlet. Tiniyak din ng Meralco na sapat ang supply ng kuryente ngayong Semana Santa at sa buong tag-init. Kaya naman walang inaasahang rotational brownout, lalo na kung hindi bibigay ang mga planta. Both in terms of the supply side and the demand side, we have addressed all of this and we are continuously working closely together with the government to the Department of Energy in ensuring a brownout-free summer for all our customers. 24/7 ang operasyon ng Meralco kahit na ngayong Semana Santa. Kaya pwedeng magpadala ng mensahe sa kanilang social media pages kung magkakaproblema sa kuryente. Jervis Manahan, ABS-CBN News. Hindi kailangang mabahala. Ito ang iginiit ng isang opisyal ng Department of Health sa publiko sa kabila ng deklarasyon ng pertussis outbreaks ng ilang lokal na pamahalaan. Paliwanag ni DOH Assistant Secretary Albert Domingo, idinedeklara ang isang outbreak dahil sa kakaibang bilang ng pagtaas ng kaso ng sakit. Pero hindi nangangahulugang hindi ito kontrolado. Dagdag ni Domingo, kapag sinabi ng isang LGU na mayroong outbreak, pagkakataon niya ito para alamin ang mga dapat gawin. Sinasabing malayo ang pertussis sa COVID, habang ang bakuna rito ay pentavalent o proteksyon din sa 4 na iba pang sakit. Ang pertussis ay nandito na sa mundo, nakilala na natin siya panahon pa ni Magellan, 16th century, 1500s. Nandiyan na siya, ang bakuna niya ay unang nagamit mga early 1900s, 1930s, which means napakadami na ng experience natin, safe na safe ang bakuna laban sa pertussis. Habang umiinit ang panahon, asahan na ang pagsulpot ng iba-ibang sakit na karaniwan tuwing summer. Nagpaalala naman ang isang eksperto sa mga dapat gawin sakaling tamaan ng mga ganitong uri ng sakit. Nagpapatrol, Rafael Bosano. Sabay sa maalinsangang panahon sa Metro Manila ay ang pagsulputan ng mga karaniwang sakit sa balat, partikular ang bungang araw. Sobrang init, lalo pa pag sa taas, sobrang init. Parang
may apoy, sumisingaw yung init dun sa taas. Hirap, hindi ako makatulog ng maayos kasi iniisip ko yung apo ko magkasakit. Nagda-dry ang skin. So ang nangyayari po, nagkakaroon ng mga heat rash which can lead to sa sinasabi po ninyong bungang araw. Hindi ako masyadong nagpre-prescribe po ng mga pamahid with antibiotics or steroids kasi nga possible side effects. Cooling compresses and dress your children in something light po, no, yung suot nila, yung pang summer weather po. Bukod sa bungang araw, karaniwan ding nakakaranas ang iba ng sore eyes. Sakaling makaranas ng matinding pagmumuta at pagdidikit ng mga pilikmata, kumonsulta na agad sa health center at huwag sumubok ng panglunas na walang siyentipikong basehan. There is this belief pala na about the urine that would help sterilize because it's something clear. Actually, sir, dumi na yan sa loob ng katawan ng tao na lumalabas. Alam naman natin na, of course, mother's milk is the best. Pero I don't think it's good for conjunctivitis. Kaya pag may sore eyes po, I would advise to consult the center. Ayon sa Pag-asa, ngayong darating na Abril at Mayo, posibleng pumalo sa 38 degrees Celsius ang pinakamataas na temperatura sa Metro Manila. Pinakamainit naman ang temperatura sa Northern Luzon at Lowland Mindanao na posibleng pumalo ng 39 hanggang 41 degrees Celsius. Kung isasaalang-alang ang halumigmig, posibleng mas malala pa ang maramdamang init o heat index. Ngayong Martes, umabot sa 44 degrees Celsius ang heat index sa Rojas City sa Capiz na maituturing ng delikado. Pag mga itong range ng temperature, dapat talaga kung wala tayong importanteng gagawin sa labas ng bahay ay manatili lamang po. Lalo-lalo sa kasagsagan nga po ng init ng araw, that is in between 12 to 3 in the afternoon. Ugaliin din ang pag-inom ng tubig imbes na soft drink at juice kapag sobrang init. Hindi kasi napapawi ng carbonated drinks ang uhaw at sa halip, nakakapagpalala pa nito. Rafael Bosano, ABS-CBN News. At alamin po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. So Ariel, gaano kainit ngayong Martes? At magpapatuloy ba ito hanggang sa buong linggo ng Semana Santa? Henry, maraming lugar ang nakaranas ng mainit at maalinsangang panahon ngayong araw ng Martes at umabot nga sa 44 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index na natala sa Rojas City. Bukas, aasahan na aabot din sa 42 degrees Celsius yung pakiwaring mararamdamang init ng katawan sa Cotabato City, Iloilo, Mambusaw, Capiz, Masbate at Pili, Camarines Sur. Kapamilya, delikado na ang ganyang pakiwaring init at pwedeng mauwi sa heat stroke kung patuloy ang exposure sa ganyang kataas na heat index. Bukod po sa init at alinsangan, magadala ng ulan bukas ang easterlies sa silangang bahagi ng Luzon at meron ring mabubuong thunderstorm sa hapon o gabi dahil sa mainit na panahon at dami ng moisture sa palibot ng ating bansa. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas Miyerkules, buong Mindanao na makakaranas ng kalat-kalat na mga pag-ulan sa tanghali at sa hapon naman hanggang sa gabi, maulan po sa may Maguindanao provinces at Zamboanga Peninsula, lalo dyan sa may Zamboanga, Sibugay. Sa Visayas sa tanghali, meron na ring mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Eastern Visayas. Samantalang hapon naman hanggang gabi, maulan po sa buong Samar Island at ilang bahagi ng Cebu, maging dito po sa Negros at sa Panay. Maghapon din pong maulan sa Palawan, lalo bandang tanghali. Sa Luzon naman, may aasahang malalakas na mga pag-ulan sa umaga dito po sa Cagayan Valley, Aurora, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque at Camarines Provinces. Mag-ingat po dahil posible yung mga pagbaha dahil sa mga pag-ulan na yan. Sa tanghali, meron na ring ulan pati sa kanlurang bahagi ng Luzon, sa Ilocos Region at ibang bahagi pa ng Central Luzon at ng Calabarzon. May ulan pa po sa hapon dito sa may Southern Luzon pero halos wala ng ulan sa Luzon pagsapit ng gabi. Posible pong umabot dito sa atin sa Metro Manila ang kaulapan ng easterlies kaya aasahan ang pagkulimlim at posibleng pag-ulan sa tanghali at hapon. At yan po ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya! Nagbabala ang mga otoridad sa posibleng pagdami ng scam sa airport ngayong Semana Santa. Samantala, tuloy-tuloy rin ang pagbuhos sa mga pasahero sa paliparan.
Alamin natin ang sitwasyon sa NAIA, live mula Terminal 3. Nagpapatrol Jackie Pascual. Jackie, marami ba ang humahabol makauwi sa kanilang probinsya? Zen, tuloy-tuloy ang dating ng mga pasahero dito sa NAIA Terminal 3. Marami ang uuwi ng probinsya at marami na rin ang dumarating dito mula sa abroad. Pero may panawagan ang Department of Transportation na kung maaring iwasan, wag na sanang dalhin ang buong pamilya para magsundo ng kamag-anak para mabawasan ang congestion sa mga terminal. Buong pamilya mula Cagayan at Isabela ang sumundo sa NAIA kina Jeffrey at Noemi na parehong OFW sa Saudi Arabia. Umuwi sila ng Pilipinas para magpakasal. Ngayon pa lang nakauwi si Jeffrey matapos ang halos 7 taon, habang 5 taon naman inabot bago makauwi ulit si Noemi. Importante talaga na kailangan yung family mo yung unang makikita mo pag lapag mo dito sa airport. Kasi iba pa din yung makita mo sila as yung excitement nila. Yan din ang sentimiento ng ilang OFW, pero nakiusap si Transportation Secretary Jaime Bautista at ang Manila International Airport Authority na wag nang sumalubong sa airport ang maraming kaanak para iwas siksikan. We understand that sentiment na yun yung gusto, no, na pagdating pa lang kita mo na yung mga mukha ng kamag-anak mo. But on the other hand, we also have to consider yung pagkaka-utilize ng ating paliparan. Unti-unti na ring binawasan ang mga upuan sa arrival hall ng Terminal 3. We observe that hindi naman nag-iintay ng passengers ang nakaupo. Tinutulugan lang, yung iba nakatabay. We've also received reports na meron diyang tumatambay na mga room, yung mga nagsusulisit. Dagdag ng MIAA, dumarami rin ang mga insidente ng pagdikit ng chewing gum sa mga upuan at mahirap linisin at tanggalin. Pero tiniyak nitong sapat ang mga upuan sa airport, lalo't inaasang darami pa ang mga pasahero sa susunod na mga araw ngayong Semana Santa. Magdadagdag naman ang mga tauhan sa airport ang Land Transportation and Franchising Regulatory Board para bantayan at mapigil ang mga taxi at iba pang transport scam ngayong Holy Week. Karaniwan problema kung nakikita namin sa airport, ang dami hong kolorum dito. Yan ho yung mga nangongontrata at yan ho ang aming binabantayan ngayon. Nagbigay ng 50% discount ang isang NAIA bus company para sa mga OFW na miyembro ng OWA para hindi na mabiktima ng scam sa airport. Yan 10,000 peso na taxi na issue is here every day. Andiyan ka pa lang sa tramo, sasabihin sa'yo, matraffic, baba ka. Ano gagawin mo? Yung mga nagbibigay ng sakit ng ulo at sama ng loob sa ating mga OFWs, sinasabi ko sa inyo, ipagpatuloy nyo yan. Kayo ang bibigyan namin ng sakit ng ulo at sama ng loob sa kakasingin nyo na mahal sa mga OFWs. Nagbabala naman ang Bureau of Immigration sa mga pasahero laban sa mga pekeng e-travel websites. eTravel.gov.ph ang tamang site para sa mga aalis ng bansa o babalik ng Pilipinas. Nakita po natin yung mga reports, yung complaints na re-receive natin. Marami-rami na po ito, no? Na pag sila ay nagre-register po sa e-travel, mayroon pong hinihinging pera. We are warning the people po, yung public, wala po itong bayad. Nag-inspeksyon si Secretary Bautista sa CAAP Communications, Navigation, Surveillance and Air Traffic Management System para masigurong nasa kondisyon ang mga equipment at maiwasan ang mga flight delay. Zen, ayon sa MIAA, maayos pa ang sitwasyon sa NAIA pero bukas, Miyerkules, ang inaasang dagsa ng mga pasahero. Sa nakalipas na 2 araw, umabot na sa 259,000 ang bilang ng mga pasaherong dumaan sa NAIA. Zen? Maraming salamat, Jackie Pascual. Naglabas na ang Land Transportation Office ng schedule para sa mga motorista na magkiklaim ng kanilang plastic card printed na driver's license. Kasunod ito ng desisyon ng Court of Appeals na bawiin ang writ of preliminary injunction na inilabas ng QCRTC. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II, plano nilang masimulan ang proseso ng pamamahagi ng plastic printed license sa susunod na linggo.
Batay po sa memo ng LTO, ang mga inaprubahang schedule para sa renewal ng mga driver's license na may expiration dates na April 1 hanggang August 31, 2023 at April 1 hanggang April 30, 2024 at muli ay mula April 15 hanggang April 30, 2024. Ang mga lisensya naman na expiration date sa September 1 to December 31, 2023 ay May 1 hanggang May 31, 2024 ang naka-schedule na mag-renew ng lisensya sa May 1 hanggang May 31, 2024. Habang ang mga may lisensya na mag-e-expire mula January 1 hanggang March 31, 2024 ay June 1 hanggang June 30, 2024 ay naka-schedule naman na mag-renew ng kanilang lisensya simula June 1 hanggang June 30, 2024. Ang hindi umano makapagre-renew ng kanilang lisensya sa mga nasabing schedule ay itinuturing na expired na ang lisensya. Inatasan na rin ng LTO ang regional directors na makipag-ugnayan sa LTO Central Office para sa paghahatid ng plastic cards sa mga district offices at satellite offices sa buong bansa. Muling iginiit ng India ang suporta nito sa Pilipinas sa harap ng pinakahuling insidente ng panghaharas ng China sa West Philippine Sea. Ayon sa External Affairs Minister ng India, naniniwala sila na ang progreso at pag-asenso sa rehiyon ay makakamit sa pamamagitan ng mahigpit na pagsunod sa alituntunin, partikular ng United Nations Convention on the Law of the Sea. Ginawa niya ang pahayag sa press con sa Maynila kasama si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Bago pa ang press con, nagkaroon ng closed-door meeting ang dalawang opisyal at napagdesisyonan ng Pilipinas at India na palakasin pa ang kooperasyon ng dalawang bansa sa iba-ibang larangan, kabilang na ang maritime at defense. UNCLOS 1982 is particularly important in that regard as the constitution of the seas. All parties must adhere to it in its entirety, both in letter and in spirit. I take this opportunity to firmly reiterate India's support to the Philippines for upholding its national sovereignty. The arbitral award is final and binding, and this has been reaffirmed by the international community. Of course, there are other parts of the international law which the Philippines is continuing to adhere to, and I understand the rest of the international community is continuing to adhere to. Samantala, nakipagpulong naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa External Affairs Minister ng India sa Malacanang. Ayon sa Facebook post ng Pangulo, nagpasalamat rin siya sa Indian government sa pagtulong nito sa mga Pilipinong tripulante na nadamay sa missile attack ng Houthi rebels sa Gulf of Aden noong March 6. Nagpahayag po naman ng suporta sa Pilipinas ang bumibisitang congressional delegation ng Estados Unidos sa harap ng patuloy at tumitinding mapusok na kilos ng China sa West Philippine Sea. Samantala, isa pang insidente ng panggigipit ng China ang naiulat na kinasugat po naman ng ilang government scientist at halos ikalunod ng isa sa kanila habang nagsasagawa sila ng pag-aaral sa dalawang sandbar na malapit sa Pag-asa Island noong Sabado. Nagpapatrol, Anjo Bagawisan. Sa video na inilabas ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, isang helicopter ng Philippines Liberation Army Navy na pinaniniwalaang galing sa kalapit na Subi Reef ang umaligid sa ibabaw ng Sandy Cay 3 at 4. Sa ibaba, naroon ang mga researcher ng BIFAR, UP Institute of Biology at National Fisheries Research and Development Institute na nagsasagawa ng Marine Resource Assessment. Ayon sa BIFAR, nasa 50 talampakan lamang ang taas ng lipad ng helicopter, katumbas ng taas ng halos 5 palapag na building. 10 minuto ring umaligid ang chopper. Nagliparan ang buhangin, bato at iba pang debris sa sandbar. Kaya nagkasugat-sugat at nagtamo ng mga gasgas ang mga Pilipinong scientist at researcher. Muntik pa umanong malunod ang isang tauhan ng BIFAR na may hawak ng underwater drone dahil hindi siya makaahon sa lakas ng hanging dulot ng pag-aligid ng chopper sa ibabaw. Nagpa siya ang mission commander na bumalik na muna sila sa Pag-asa Island. Nauna na silang nagsagawa ng Maritime Research Assessment sa Sandy Cay 1 at 2 para alamin ang lagay ng tubig at tubig yaman sa paligid ng mga sandbar.
Nangyari ito sa araw kung kailan binomba naman ng water cannon ng China Coast Guard ang resupply boat ng Pilipinas sa Ayungin Shoal na ikinasugat ng 3 tauhan ng Philippine Navy. Samantala, binisita ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner ang 3 nasugatan na nagpapagaling sa ospital sa Palawan Mainland. Ginawaran sila ni Browner ng Wounded Personnel Medals. Tiniyak ni Browner na magpapatuloy ang paghahatid ng mga supply at relyebong tropa sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal sa kabila ng patuloy na panggigipit ng China sa mga barko ng Pilipinas. Sabi niya, pag-uusapan ng mga ahensya ng gobyerno ang mga gagawing pagbabago sa resupply missions. Patuloy din aniyang babantayan ng mga tropa ng Pilipinas ang soberanya at karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Yung BRP Sierra Madre is considered a commissioned Philippine Navy ship. At ang mga nakatao po dito ay mga sundalo ng Armed Forces of the Philippines. So it is our duty to continue bringing supplies to them, to sustain them in their operations, and to make sure that their welfare is taken care of. Definitely, tuloy-tuloy yung ating gagawing resupply mission. Sa harap ng mga agresibong kilos ng China, nagpahayag ng suporta ang US Congressional Delegation sa 2 araw na bisita nito sa Pilipinas. Sa courtesy call kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., tiniyak ng head ng delegation na si Senator Kirsten Gillibrand na naninindigan sila sa Pilipinas at suportado ang nararapat na hakbang para tugunan ang agresyon ng China. Malugod na tinanggap ng Pangulo ang suporta ng grupo at umaasa siyang matatalakay nila ang sitwasyon at ang mga komplikasyong geopolitikal na kinakaharap ng Pilipinas. Anjo Bagawisan, ABS-CBN News. Matindi ang paghahanda ng mga artistang nagbibigay buhay sa mga karakter sa sinakulo. Mapakalsada, entablado, pelikula o telebisyon man ang isinasagawang produksyon. Hindi umano madali ang pag-arte, lalo na kung si Jesucristo ang gagampan ng papel. Nagpapatrol, MJ Felipe. Dalawamput-anim na taon nang gumaganap bilang Jesucristo ang aktor na si Royder Camanag. Sa kanilang bayan sa Cavite City, taon-taong pinaghahandaan ni Royder ang pinakamahalagang karakter sa sinakulo. My family, nag-start silang mamanata. It used to be yung typical na sinakulo, na yung street. Tapos after 11 years, nag-stop na doon. Then my brother and I, we decided to continue it. And we, instead from street to theater, ginawa namin siya musical. Sa pagkapatuloy niya ng taunang panata, may bago pa rin nadidiskubre si Royder sa pagiging Kristo. Iba-iba yung mga realizations and discoveries about the passion of Christ. Nagiging deeper yung meaning. Ngayong 2024, ang huling pagganap ni Royder bilang Jesus. May papasahan na siya ng papel. Natutuwa si Royder na sa kabila ng pagkahumaling ng kabataan sa social media at iba pang bagay, may mga gustong maging bahagi pa rin ng palabas. Always amazing kasi makita mo yung passion ng mga bata and you also learn from them. For some reason, their energy, their enthusiasm, it's so inspiring. Mga kabataan din ang bumubuo ng sinakulo ng tanghalang Mandaluyong ngayong taon. Sa maliit na entablado na ito sa San Jose, Mandaluyong, naabutan namin silang nag-iensayo. Kanya-kanya silang buhat ng props, pinupulido ang blockings, ang ilaw at tunog. Dito namin nakilala ang theater actor na si Laurent Mercado. 13 taon na siyang gumaganap bilang si Jesucristo. Nung una, nagwiwig pa ako eh. Tapos yung mga ilang years na, pinahaba ko na. Tapos every mag-Holy Week, na talaga ako, papatubo ng balbas. Sa kapamilya serye na Huwag Kang Mangamba noong 2020, si Laurent din ang gumanap na bro. Sa kanilang grupo, siya rin ang tumatayong artistic director. Yeah!
Aminado siyang hamon ang pagtuturo sa mga kabataang walang background o training sa pag-arte. Ganun pa man, bilib siya sa dedikasyon ng mga kasamahang kabataan. Gusto ko lang makita ng mga tao yung pagmamahal, yung mga miracles, yung love and sacrifices ni Jesus Christ. Yun lang talaga yung gusto namin every year. MJ Felipe, ABS-CBN News. Kalaboso ang isang kawani ng Quezon City Hall dahil umano sa pangingikil sa isang negosyante. Umabot umano sa halos 3 milyong piso ang natangay ng suspect. Nagpapatrol, Jeff Caparas. Yung tinanggap kong pera, ha? Arestado sa entrapment operation ng Criminal Investigation and Detection Unit ng Quezon City Police District ang suspect na supervisor umano ng QC Engineering Office nitong Sabado. Ikinasa ang operasyon matapos pumayag ang suspect na makipagkita sa biktima sa isang restaurant. Ayon sa QC-PD Cebu, nagsumbong sa kanila ang biktima matapos siyang hinga ng suspect ng 1.7 million pesos noong March 15 para umano ito sa Certificate of Exemption sa Reclassification Zoning para sa negosyo niya. Tumawad umano siya at napababa ito sa 700,000 pesos. Napakasimple lang naman yung kanyang modus operandi. Kakausapin po yung possible victim niya at operan po ng mabilisang sertifikasyon or permit sa kanilang mga negosyo. Malamang itong victim natin may nag-middle rin sa kanya, may middleman. Opo, kaya nakakilala niya si suspect natin. Napag-alamang nakapagbigay na umano ang biktima ng 1 milyong piso sa suspect bago siya dumulog sa otoridad. Noong Oktubre 22, 2022, nanghingi uli umano ang suspect ng 1.1 million pesos para sa Certificate of Exemption. Na-recover sa operasyon ng marked money at tseke para sa 700,000 pesos mula sa suspect. Nakumpiska rin ang kanyang government ID. Lehitimo po siya nagtatrabaho sa City Hall, sa Engineering Department po. Ang Quezon City po ay online na po yung mga processing ng mga ganyan, ng mga business permit. So, para maiwasan yung mga ganyang extortion, sumailalim na sila sa tamang proseso. Kasi hindi naman tinotolerate ng QCLG yan, mga ganyang kahit empleyado pa nila. Talagang tutugisin natin yan. Bukod sa isinampang reklamong robbery extortion, naharap din siya sa kasong qualified bribery dahil sinubukan pa umano niyang suhulan ng biktima na iatras ang reklamo. Sa isang pahayag, iginiit ni Quezon City Mayor Joy Belmonte na hindi nila kinukonsinti ang anumang katiwalian ng kanilang mga empleyado. Tiniyak niyang mananagot sa batas ang mga ito. Jeff Caparas, ABS-CBN News. Timbog ang 2 lalaki sa magkahiwalay ng operasyon ng PNP Anti-Cybercrime Group sa Pasig at Caloocan dahil sa umano'y online scam paglabag sa SIM Registration Act. Nagpapatrol, Raya Kapulong. Hinabol at agad na inaresto ng mga tauhan ng PNP Anti-Cybercrime Group ang lalaking ito na tinangkapang tumakas ng makatunog na isang entrapment pala ang operasyon na ito sa Pasig City. Sangkot umano sa online scam ang subject ng operasyon na si alias Nino. Ayon sa investigasyon ng PNP ACG, bumili ang suspect ng gintong alahas na nagkakahalaga ng mahigit 130,000 pesos sa biktimang nag-live selling sa social media. Ang problema, peke pala ang resibong ipinadala ng suspect at hindi rin na double check ng biktima kung talagang may pumasok na ganong halaga sa kanyang account. Ang palitan nila ng bayaran is through digital wallet. Ang problema lang, ine-edit niya yung pinapadala niya na. It's either a screenshot using a digital wallet at sinasabi niya na nahulog yung amount. Na-transfer dun sa account niya. Kaya, nagbinigay niya yung pinadala niya. And then suddenly, nung chinek na nga niya yung account, yung digital wallet niya, ay walang laman. So doon na nagreklamo sa ating Northern District Anti-Cybercrime Team. Paalala ng pulisya sa publiko maging maingat sa mga transaksyon online. Lagi po natin tatandaan na mas magandang COD. Kung gusto nyo talagang bumili, pumunta ka sa bahay niya. Although you are using a Facebook, magkita kayo sa bahay niya o magkita kayo sa restaurant o anumang lugar na talagang kaliwaan. Naharap ang suspect sa reklamong swindling at estafa na may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act.
Samantala, hindi na nakapalag ang lalaking ito ng arestuhin ng PNP ACG sa isang entrapment operation sa Caloocan City dahil sa pagbebenta ng pre-registered SIM card online sa halagang 180 pesos. Itong ating team ay nakita nila sa pagkandak ng kanilang cyber patrolling, nakita nila na may nagbebenta ng mga pre-registered SIM cards. So it's already registered at in-engage nga nila ito at nabentahan ng isa sa ating kapulisan. Doon sa mga bibili o anuman ang gusto nyo bilhin, kahit sabihin nyo mga fake identification yan, huwag nyo pong isipin na hindi po kayo mahuhuli dahil meron na pong batas yan. Naharap ang suspect sa reklamong paglabag sa SIM Registration Act na may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act. Raya Kapulong, ABS-CBN News. Libo-libong Katoliko ang inaasahang dadagsa sa dalawang kilalang pilgrimage site sa Bulacan ngayong Semana Santa, ang Lourdes Grotto Shrine at ang Padre Pio Mountain of Healing. Nagpapatrol, Jack Batallones. Ilang araw bago ang Semana Santa, bumisita na sa Padre Pio, Mountain of Healing sa San Jose del Monte, Bulacan ang mag-asawang Arwin at Jenny Pajarillo. Umiiwas kami kasi mahirap naman dito kung tulad yan matarik. Mahirap pag may kasabay Hindi mo masabi mamaya may aksidente o ano. Opo, mas maganda rin kasi pag di masyado matao. Relax lang yung pag-akyat. May Stations of the Cross paakyat. Pero bakit nga ba Mountain of Healing ang tawag sa lugar? Pagbaba nila, kamusta pagpunta mo sa Padre Pio? Grabe, talagang nakakuha sila ng kagalingan. Marami rito po, share ko na rin yung mga, number 1, kagalingan. And then number 2, yung mga gustong magkaanak. Napakarami po talaga rito ng mga testimonial. Nasa 2,000 kada araw ang bumibisita dito at inaasang aabot ang bilang sa 8 hanggang 10,000 ngayong Semana Santa. Dinarayo din ang Our Lady of Lourdes Grotto Shrine sa Bulacan. Bubungad sa mga deboto ang simbahan ng replika ng Basilika sa Lourdes, France. Nasa 25 hectares ang lawak nitong buong compound ng grotto. Mahil po siya. Talagang may pataas po, may pababa. Kaya feel ko lang na sa Mount Calgary po kami. Dinadayo rin sa shrine ang isang bukal ng tubig. Pag pumapasok ka dun sa aming kinukuha ng tubig, medyo hindi mo may expect na biglang tatas yung balahibo mo. So ibig sabihin, talaga napaka-milagroso yung tubig. Taong 1965, itinayo ang grotto ng mag-asawang Horacio Guanzon at Anita Guidote Guanzon. They just decided to go on a pilgrimage to Lourdes, France. Then they stayed there for several weeks. When they came back, my lola was actually healed from cancer. Because of the miracle that happened to her life, this is what they did. My grandfather dreamed 3 times in one night that he was building a replica of the Basilica in Lourdes, France. Ayon sa pamunuan ng Grotto Shrine, inaasahan nilang aabot sa halos 1 milyon ang dadagsa dito sa Holy Week. Jack Batallones, ABS-CBN News. Kasabay naman ang paggunita sa Semana Santa, ipinagdiriwang sa Marinduque ang Moriones Festival. Tampok ang makukulay na maskara at kasuotang hango sa mga sundalong Romano. Mula Lunes Santo hanggang Linggo ng Pagkabuhay, nagpuprosesyon ang mga kalahok sa iba-ibang bayan ng Marinduque tulad ng Bowak, Gasan at Mogpog habang ipinapakita ang ilang eksena mula sa pagpapakasakit ni Jesus. Kabilang rin ang kwento ng paghahanap sa sundalong Romanong si Longinus, ang sundalong Romano na bumalik ang paningin matapos matalsikan ng dugo ni Jesus ang kanyang mata. Taong 1807 o 217 taon na ang nagdaan nang simula ni Padre Dionisio Santiago ang tradisyonal na Moriones sa bayan ng Mogpog. Inaabangan rin sa pagdiriwang ang Via Crucis kung saan isinasadula ang paghihirap ni Jesucristo sa kanyang daan patungong Kalbaryo. Inaprubahan ng United Nations Security Council ang isang resolusyon na humihiling ng agarang tigil putukan sa Gaza ngayong buwan ng Ramadan. Kasabay ng ceasefire, hiling din ng resolusyon ang agarang pagpapalaya sa mga hostages at pagpapalawak pa sa pagpasok ng mga tulong sa Gaza. Hindi naman sinunod ng konseho ang panukala ng Russia para sa permanent ceasefire. 14 na miyembro ng Security Council ang bumoto pabor sa resolusyon maliban sa Estados Unidos na piniling mag-abstain.
Sinabi po naman ni UN Secretary General Antonio Gutierrez na hindi magiging katanggap-tanggap kung hindi maipatutupad ang naturang resolusyon. Gumuho ang bahagi ng Francis Scott Key Bridge sa Maryland, USA matapos mabangga ng isang container ship ngayong Martes. Ayon sa ship tracking company na Marine Traffic, nasalpok ng Singapore flag na barkong Dali ang tulay bandang 1:30 ng madaling araw. Dahil dito ilang sasakyan ang nahulog sa ilog sa ilalim ng nasabing tulay. Sumiklab din ang apoy sa barko matapos bumangga. Isa ang naiulat na malubhang nasugatan, habang hindi bababa sa 7 ang nawawala. Nagtutulong-tulong ngayon ang mga emergency personnel sa search and rescue operations. Nagdeklara na rin ang gobernador ng Maryland ng state of emergency at nakikipagtulungan na rin sila sa federal government kaugnay sa insidente. Aarangkada na ang Season 2 ng #1 made-for-YouTube series na Zoomers. Aabangan na rin ang sequel ng hit na teen dark drama series na Senior High. Nagpapatrol, Gaynil Krishnan. Matapos ang trending at pasabog ng mga eksena sa Senior High, isang sequel naman ng teen dark drama series ang aabangan. Ito ang High Street, kung saan magbabalik ang original cast ng Senior High. Aminado si Andre Brillantes na may pressure ang sequel. Ako excited po ako pero mixed emotions din siya kasi lagi kapag may part 2, of course, may pressure. Yeah. To make it better. To make it better than the first one, yeah. To be as good or be better than the first one. Kaabang-abang rin sa serye ang boys' love storyline ng mga karakter ni Zijan Haranilla at Miggy Jimenez bilang sina Tim at Poch. Di ba nga, yung ending natin, graduate na tayo. Kailangan natin tuloy yung love story na, di ba? Di ba timo sila pa rin naman? Oo naman. Okay. Oo naman, kasi pinaglaban kita eh. Pinaglaban kita. Magdadagdag din ang bagong kulay sa serye sina Romnick Sarmenta at Dimples Romana. I guess High Street is on the way to not just showing the struggles but also showing the victory through the struggle. Bukod kay Dimples at Romnick, makakasama rin sa High Street sina Ralph De Leon, AC Bonifacio at Harvey Bautista. Samantala, aarangkada na rin ang Season 2 ng #1 made-for-YouTube series na Zoomers. Todo pasasalamat si Harvey sa tumangkilik sa tambalan nila ng aktres na si Criza Taa. Very thankful. I'm glad na nagustuhan ng mga tao yung pairing namin dalawa. Excited na rin ako for this season kasi mas kilala na namin ni Criza yung characters namin. Naging trending din ang mga eksena ni Crystal Ball at Kei Kurosawa sa first season na may girls' love storyline. Actually, hindi talaga kami nag-expect na there will be season 2. Pero now na it's very final na, I'm so excited because I get to, sana may, pa, yung GL pa namin. And siguro, I think, masaya yung mga tao when they see how the story will unravel. Makakasama ni Crystal at Kay sa Zoomer Season 2 sina Erica Davis, Hadia Santos, Zabel Lambert, Ralph De Leon, Luis Vera Perez, Zach Castaneda at Luke Alford. Gaynil Krishnan, ABS-CBN News. Ayun, tanong mo? Nakaka-relate ka pa ba sa ganito? Nung kabataan. Parang kaedaran lang naman natin yung Zoom. Andre. No? Ninyo? Pilit na tayo. Ay, nako. Pero yung Holy Week, ha? Okay. Para sa mga babiyahe. Paulit-ulit po namin sinasabi, mag-ingat, lalong-lalo na sa pagmamaneho. At good luck sa mga mata-traffic sa NLEX at SLEX. Bagay, hindi ka naman makakapagpabilis eh. Tanggap na yata. Dahil sa traffic eh. Tanggap na rin yata na mga Para alam na magbabakasyon. namin yung gagawin eh. Oo. Ako may bahon akong arenola sa auto. Ganon? Talagang favorite. Ay, pero I hope yung mga gasoline stations sa NLEX okay na ha. Kasi dati, yung last year, alam ko, grabe ang may mga nagde-dinner, as in nagbabara, walang tubig yung mga banyo. Ganun! Ay nako. Kaya talagang, my gosh, tiisan talaga Pero ito. sana yung mga gumagamit nga maging responsable din. Di ba? Huwag namang Ang hirap dumihan. talaga. Oo. Kaya, good, kasi sabi nga, Semana Santa, so kasama yung pagsasakripisyo. Sakripisyo rin papunta sa destinasyon.
O tama, ayun na. Ayun na yung nakalala. Oo, Yun na yung sakripisyo. pagsakit. Uwi ka ba? Oo. Oy, good luck. I know, right? Sa Baguio, ako nandyan lahat ng mga Meron talaga taga-metro. ako arinola sa sasakyan. Kasi dati nangyari sa akin, and next, inabutan ako, hindi talaga umaandar eh. Naku. Anong gagawin mo? Anong ginawa mo? Nakakabuking. Umabot ba ako sa... umabot naman ako sa gas station, pero noong unang panahon, ikukwento ko pa ba? Huwag na. Sige, meron pa tayo isang oras. Okay na. Okay na. Huwag sigurong ano. Noong panahon ng pinatuboy, paakit akong Baguio, sobrang 7 hours paakit ng Baguio. Ay, matindi yun. Kung anong mahanap po sa auto mo para lang makawa. Wala pang ano nun, di ba? Wala pang Esitex. Ay, grabe yun. Matindi. O, tsaka dati 7 hours papuntang Baguio. Dapat siguro bago bumiyahe. Ngayon, 6.5 na lang. Do what you need to do. Ay, nako. Good luck Hindi, lang, ha. mabilis naman Magbaon eh. ng pasensya. Mabilis naman. Anong mabilis? Kaya lang pagdating mo ng Baguio, Ano? doon ka may stock. Andun nga lahat ng taga-Metro Manila. Pwede bang bumaba na kayo? Kami naman. Paalam na daw tayo. At yan na ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Ako po, si Zen Hernandez. Para sa iba pang balita, mag-log on sa news.abs-cbn.com. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano. Ako po naman si Henry Umaga Diaz. Maraming salamat po at magandang gabi, bayan!